Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mga ka-KP, talamak pa rin ang mga illegal recruiter na parang mga buhaya kung mambiktima. Enero ngayong taon, lumapit sa Bautski Travel Service si Jason Galinato, habang Nobyembre naman ng nakaraang taon pumunta si Janine Baho sa ahensya para magtrabaho sa Japan. Umabot ng 100,000 piso ang ibinayad ni Jason, habang 85,000 piso naman ang ibinayad ni Janine upang maproseso ng Bautski Travel Services ang kanilang mga dokumento papuntang Japan. Dahil sa matatamis na pangako, ibinigay na rin ng magkaibigan ng kanilang mga pasaporte at iba pang mga halagang dokumento sa nasabing ahensya. Pero ang masaklap, matapos ang 8 buwan ay hindi pa rin sila nakakaalis. At ang ahensya, palaging paasa sa tuwing sila ay pupunta sa opisina nito sa Mindanao Avenue. Anyway, kasama natin ngayon sina Jason Galinato at Janine Baho. Magandang hapon sa inyong dalawa, Jason at Janine. Magandang hapon po. Okay, anong pangako? Anong trabaho raw? Sa akin po, pangako po nila, sir. Farmhouse daw po, sir. Farmhouse. Ikaw naman, sir? Sa akin naman, sir, welder, sir. Welder Yes, sa sir. Japan. O ba, marami mga... Bakit doon? Parang sa Saudi, alam ko, wala pumupunta doon na welder. Alam ko nag-i-impake ng mga sardinas. Pero hindi ka ba nagtaka, Janine, na travel agency lang ito, hindi sila dapat nagre-recruit eh? Takata rin po, sir. Napangakuan. Ikaw napangakuan din. Yes, sir. Agad Tolben, parang Alex, binuntahan ng staff ng Kilos Front ang opisina ng Bautski Travel Services sa Mindanao Avenue. Pero ang ehensya, naglahong parang bula. Hindi ko lang kung naghakot na or something. Kasi madami silang issues. Kasi namin, naghakot na sila. Last week. Last week na. Parang tinapos na nila yung contract nila sa work. Saan po ba sila, sir, lumipat? Wala akong sir. Wala po kayo. Wala silang iniwang sir. Opo, pero... Saan sila lumipat? Pero naka-indicate po dyan kung saan sila lumipat or ano? Hindi po. Hindi naman po personal po nila yun, sir. Yun ang sinasabi natin. Ang Bautski Travel Services ay nakarehistro sa DTI at may DTI certificate number 04219908. Ito ay nasa pangalan ni Susan de la Cruz Tolosa. Pero ito ay travel agency lang, Tolben, parang Alex. So entonces hindi pwede ito mag-recruit. So lumalabas mga illegal recruiter, ito mga hinayupak na ito ngayon. Para sa agarang aksyon at solusyon, nasa linya ng telepono si Director Hernando Reyes ng Anti-Illegal Recruitment Branch ng POEA. Director Reyes, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po naman sa inyo at sa mga tagapakinig po at tagasunod po natin. Opo, sa Kilos Pronto ito, sir. Live po tayo sa PTB4. Erwin Tulfo po, kasama si Tolben at paring Alex. Sir, linawin lang ho natin para sa kapakanan ng mga nanonood, nakikinig sa atin. Pag travel agency, sir, hindi sila pwedeng mag-recruit, correct? Opo, maliwanag po sinasabi po ng batas ng Republic 1842 na disqualified po silang mangalap ng manggagawang Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa. Okay. Kasi itong Bautski Travel Services sa Mindanao Avenue, sir, nabigyan na ng 100,000. Yung isang alin naman, nandito sa studio namin yan, nagbigay ng 80,000 plus. Pero yung isa pinangakuan daw na farm worker, yung isa naman welder. Alam ho nangyari, 1 taon na. Sir, ano ho ba pwedeng matulong po natin dito sa dalawang ito? Yung pong mga naging biktima po ng travel agency na maaari po magsadya sa POE para i-assistin ng POEA sa pagpapile ng kaso laban sa mga dosa na biktima sa kanila. Samahan ko na rin siguro, sir. Baka meron ba dyan, pwede na rin sila mag-apply ba ng trabaho dyan, sir, sa kasakali, POEA? Pwede po sila magpunta sa information center ng POE para malaman po kung ano po yung mga bakanting trabaho. Ano po yung naaayon po sa kanila. Okay. So, dalawa pong sadya na, sir.
magsampa ng kaso, tapos baka maghanap na rin po ng trabaho dyan na may available. Doon po sa pagpapile po ng kaso, pwede po sila hanapin mo din si Attorney Eric Gutierrez para ma-assist po sila. Attorney Eric Gutierrez. Sa Legal Assistance Division sa Port Floor po. Okay. Ng Sir, PUA. Sir, si Ben Tulfo. Sir, baka kayo na ho mismo magbigay ho ng all points bulletin ho sa iba ho mga travel agency na baka pamarisan ho, nagagamitin ho nilang excuse na para bang kukuha ng mga travel documents o di kaya for tourist, pero na nga, pinapangakuan ho nila ng trabaho. Baka sa inyo na rin ho, sir, kayo na ho magsabi ng babala ho sa publiko. Opo, salamat po sa pagkakataon. Magbibigay sa amin ng oras para paalalahanan ang ating mga kababayan na wag po silang mahihikayat sa mga pangako ng mga travel agency na sila ay kayang ipasok sa trabaho sa ibang bansa. Sapagkat kahit na po sila lehitimong travel agency, pinagbabawal po ng batas na sila po ay mangalap ng manggagawang Pilipino para sa ibang bansa. Ang tangi lamang po pwedeng mangalap po ng manggagawang Pilipino ay yung mga lehitimo o desisyado na license agency. Yung pong kanilang license ay valid and existing. Hindi po pwede yung mga canceled at saka yung mga suspended na agency. Alright. Well, Director Hernando Reyes, sir, bukas na bukas po, sasamahan namin itong dalawa, mag-file po ng kaso at the same time. Sabihan ko po yung ating happy ng legal assistance na assistant po yung trabaho na rin. At saka yung sa trabaho na rin, sir, anong departamento sila pwede pumunta ron? Welder. Sa legal assistance. Sa trabaho po sa may information center po. Information center na rin. Ayun. Nako, Director, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo po sa amin. Director Hernando Reyes, thank you. Wala pong anuman. O yun, sir. Papahilan nyo ng kaso yung Bautzky na yun. Magtingin na rin kayo ng mga trabaho po pwede sa inyo doon. Ito, sigurado. POEA na ito. Legal na ito. Okay. Good luck sa inyong dalawa.